meron nga ho tayong incidenting nangyari ngayon, bomb threat. Around 8:51 nung maka-receive yung isang staff, faculty staff ng ASU natin dito sa Mayandagaw. Allegedly, na based doon sa chat through messenger ito. Coming from certain Laylay Koy. Yun yung pangalan nung ano doon. Sinend po ito doon sa isang staff nila na nandun ngayon sa Madalag kasi may extension na activity I think doon sila sa Madalag, and then pinorward lang dito. So technically si ma'am yung nag-report sa amin ngayon is hindi po siya yung person yung nandun pa sa Madalag. So yun yung inaano namin na ma-interview pa para makuha namin yung exact details kung anong oras talaga. But initially na-receive ni ma'am dito is 8:51 and then at that time immediately procedo tayo dito to verify kung totoo nga yun. Then yun nga po, pan-verification na ano natin dito, na-confirm. Then nag-start mo tayo nung pag-evacuate ng building. Kasi based doon sa information na nakalap natin is may 7 bomba daw. Allegedly na tinanim dito. 3 doon nakatanim sa lupa. And yung the rest is nasa building. So hindi ho natin, isa pa yung tiningnan natin dito, ang sinabi lang kasi issue. So a lot of campus, hindi lang dito sa Kalibo, but meron ho tayong New Washington, Banga, and Makato at saka Ibahay. So pati din po yun, kinontak namin yung administrator nila doon para i-alert din regarding doon. And even yung mga police station doon. So yung mga police station din po doon is nag-react din po sila to verify nga po about dito sa ganitong insidente. So yun po, dumating yung taga-EOD natin. Then around 11:30 po declared nilang cleared yung ASU campus for any device, any explosive na pinabanggit doon. So kumusta sir? Ano assessment natin? Meron o wala? Wala po, technically wala ho talaga tayo dito. So yun po yung tinitingnan na naman natin. Kung ito kagaya na naman yung unang incident dito na curiosity at saka nakikipag sumasabay lang sa daloy ba kung ano yung trending ngayon. So technically re-request po tayo dito ng Sarako natin, Anti-Cybercrime Unit natin, for us to determine exactly kung sino yung may-ari ng account na yon na allegedly nag-message doon sa isang faculty staff ng ASU. Sino na sir yung consequences? Yes po, but kung yung tiningnan namin until this time is activated pa. May mga lead ba Active tayo? pa yung account. May mga lead ba tayong nawakan sir kung sino nagpadala ng mensahe sa iyo? Actually may tinitingnan na natin kasi mayroong followers din yun. Isa yun sa tinitingnan namin na na-explain na din natin yun. Initially, tinitingnan namin yung isang followers doon na kung pwede namin makuhanan, baka kilala niya yun. I see. Yun pa lang. But hindi natin sinasabi yung followers yun na yun. Isa lang yung takupanan kasi baka kilala niya. Baka kilala niya yung, ano na yun, yung tao na yun na gumawa ng account. Ano yung pwede na ikaso kung sakali sir madakip itong suspect o kung sa likod? Ganun pa rin po, RA 138 I think, yung sa about sa bomb threat natin, yung pagbabawal ng pag-bomb joke. Yun yung po pwede hong makasuhan ng up to 6 years and 40,000 penalty. Whatever kung ano po yung magiging ano ng court natin doon. If ever ma-found out natin kung sino yung sa likod ng bomb threat na ito. Okay, bago natin sir na tanggap tong report, ano yung assessment natin sa school, yung mga estudyante natin sir, para ma-secure kaagad sila sir? Yes po, generally pagdating naman natin dito, normal naman po yung evacuation. Wala namang so far na nag-panic. Wala naman hong masabi natin na nagkaroon ng hypertension, nagkaroon ng epekto sa health nila, especially yung mga aged ng ano natin. So technically, aware sila kung paano yung protocol na gagawin dito sa school. Sir, may posibilidad na maibalik yung klase ng mga hapon kasi dami yung nagbuburay sa labas ng mga estudyante. Kanina pa pinapauwi. Ayaw kasi yung mga gamit daw. May mga Saka event. naghihintay Yes, gusto ma'am. makabalik. Actually, kakausap lang namin sa administration. They told us na suspended na yung class as today. Yun nga po, in-advise na natin yung mga student
Kasi tapos naman na cleared na yung building, pwede na pong ipakuha natin yung mga gamit doon sa loob at pwede na silang umuwi para lang at least ma-feel secure na yung mga magulang na nag-aalala. But sabi ko nga, ulitin ko po, as of this time, yung situation natin dito is in control natin. Wala ho tayong nakitang any device na masasabing mayroon ng bomba dito sa issue, Andagaw. And yun po, pinibigay namin yung information sa community na safe and sound po tayo dito. So meron lang talagang mga ilan taong walang magawa sa buhay na manggulo lang talaga. So on our part and sa part ng law enforcement natin, sisiguraduhin natin na makukuha natin kung sino yung nasa likod nito at mapailan ho natin ng kaso. Sir, may singit ko lang sir, hindi lang po ba i-issue Kalibo Campus yung i-suspend yung klase sir sa iba parang mga bayan sir? For that information sir, hindi ko na but yung dito sa campus ng Andagaw, yung administrator nila nag-confirm na sa amin na declared na talagang suspended na yung Sir, activities. yung follower ng account na yun, sir, insider dito sa ASU or ibang tao, sir? So far ma'am, yun pa yung bine-verify namin kasi pagtanong-tanong namin dito, wala pang ideya sila, hindi nila kilala. Pero isa sa Technically, baka mga hindi po dito. tinitingnan natin, sir, na baka dito nanggaling, sir. Tinitingnan Yes natin ang po, gulo niya, yes po. sir. Oh, yes po. Kasi wala naman po ibang posibleng may gawan nun na isa pa nga po tinitingnan natin doon, wala namang malaking activity dito na pwedeng i-disrupt doon. So technically baka talagang nanggulo lang talaga. Sir, ano rin po yung maging disposition if ever na minor po yung nag-send ng threat na yun, sir? Yes po, may procedure kasi tayo dyan since kagaya nung naunang bomb threat din dito na could file, hindi naman natin mapailan ng kaso because of minor. So intervention po yung gagawin natin if ever na minor na naman po yung nasa likod nito. So baka palang intervention po ito sa DSWD natin, of course including yung magulang natin para at least mag-guidean din siya kung paano talaga mag-guide niya ng tama yung mga anak. If ever na minor po yung nasa likod na naman na ito. Sir, ikalawang beses na po sir, yung sa private school, may ano po sir yung mga hakbang ninyo na gagawin para po masawata itong mga ganito sir? Well, on our part po kasi is andun po yung sa preventive, reactive natin. Tuloy-tuloy po yung mga symposium natin na ginagawa sa mga school for us to determine or inform sila kung ano yung mga protocol na dapat susundin. Kasi ang iniwasan ho natin dun magkaroon ng stampede during that time na sa pagmamadali ba. So tinuturuan ho natin sila kung ano yung magiging reaction, ano yung dapat gawin if ever may ma-receive na ganito. So yun po yung sa atin, and other than that is yung rako naman natin, even yung 107.7 Energy FM Kalibo.